Sa kamakailang pagpapakilala ng iPhone 16e, itinigil na ng Apple ang special edition na nangangahulugang opisyal nang wala ang home button. Ngayong araw, balikan natin ang kasaysayan ng iPhone home button at alamin ang mga pagbabagong nangyari sa loob ng 18 taon. Ngayon, maaaring hindi na ito mukhang kakaiba, pero noong 2007 ang home button ng iPhone ay isang ganap na bagong konsepto. Halimbawa, ang mga Mac computer ay may desktop pero ang mga app nito ay nasa dock o sa application section ng Finder. Walang button na nagdadala sa iyo sa home screen. May menu screen ang iPad at pwede kang mag-navigate gamit ang click wheel pero wala itong home screen o home button. Napaka-unique ng ideya ng isang button lang sa smartphone na hindi rin ito naisip ni Steve Jobs. Akala niya dapat may home at back button ng iPhone katulad ng iPad at ng lahat ng ibang smartphone. Tinukoy ni Imran Chowdhury, isang human interface designer, na ang back button ay maaaring magdulot ng issue sa tiwala ng mga gumagamit dahil nag-iiba ang function nito depende sa sitwasyon. Kapag bagong bukas ang app, ibabalik ng back button sa home screen ang user. Kung nagna-navigate sila sa app menu, ibabalik ng back button sa naunang menu. Kapag bagong lipat sila ng app, ibabalik ng back button sa dating app. Hindi mahuhulaan ng mga user ang kilos ng back button, kaya mas pinadali ng home button ang lahat. Pindutin ang button para lumabas lahat ng apps mo. Isa itong ideya na nagustuhan ni Jobs at naging sobrang matagumpay ang konsepto, kaya nanatili ito sa iPhone ng 18 taon at ginamit din sa iPod Nano. Ngayon, pangunahing gamit ng home button ang pagbalik sa home screen, kaya bilog na parisukat ang disenyo nito para katawanin ang app icons. Marami pa itong kayang gawin, gaya ng paggising sa display o hard reset. At sa mga sumunod na taon, mas marami pang kakayahan ang inilagay ng Apple sa home button. Noong 2008 nagdagdag ang iOS, dalawa ng feature na kumuha ng screenshot gamit ang home at sleep-wake buttons. Noong 2009, nagkaroon ang iPhone 3GS ng eksklusibong voice control na naia-activate sa matagal na pagpindot sa home button. Maaaring maalala mo si Siri pero mas limitado ito. Pwede mong gamitin ang boses mo para tumawag, kontrolin ang audio, itanong ang kanta, at magpatugtog ng kahalintulad na kanta gamit ang lumang Genius. Pero hanggang dun lang yon. Noong 2010, nagdala ang iOS. 4 ng multitasking sa iPhone na matagal nang meron sa Android. Ayon sa Apple, natagalan ang pagdagdag ng multitasking dahil nais nilang tiyaking tama ito, hindi mahirap sa user, at hindi nakakasama sa baterya. Maganda ang gawa nila rito at naka-integrate pa sa home button. Sa double press, tumataas ang screen para ipakita ang app switcher na shortcut sa 4 na huling apps, kaya mas mabilis at maginhawa ang pag-navigate. Noong 2012 inilunsad ng Apple sa iOS 6 ang mga accessibility option na na-activate sa triple click ng home button. Tulad ng voice-over na binibigkas ng malakas kung ano ang nasa screen. Invert colors para maging komportabling display sa sensitibo sa liwanag, zoom para palakihin ang bahagi ng screen, at assistive touch na talagang naging sikat sa ilang mga merkado. Pinapayagan nitong bumalik sa home, mag-adjust ng volume, i-lock ang screen, o i-restart ang device nang hindi gamit ang home o volume buttons. Tinanong ko talaga ang isang tao kung bakit nila ginagamit ang feature na ito imbes na pindutin lang ang totoong mga button. At sinabi nila na nakakatulong itong mapanatiling maayos ang kanilang iPhone dahil naiiwasan ang pagkaluma ng mga button nito. At napatunayang totoo ito dahil ngayon marami sa iPhone users ay 4 o 5 taon nang gamit ang kanilang device. Ang pagkaluma ng home button ay naging karaniwang problema. Ang paggamit ng parehong button para sa navigation, screenshots, pag-restart, multitasking, voice control, at paggising ng display ay nagresulta sa daan-daang pindot bawat araw. Pagkatapos ng ilang taon ng paggamit, maaaring mawala ang masarap na pindot ng home button at maging malambot na lang ito. Minsan, lumuluwag o natatanggal ang button at kailangang palitan. Nalutas ng Apple ang problemang ito. Natatalakayin mamaya pero habang hinihintay, nagdagdag sila ng bagong kakayahan. Noong 2013 sa iPhone 5S, ipinakilala ng Apple ang biometric security gamit ang fingerprint sensor sa home button. Tinawag itong touch identification at mas pinadali ang paggamit ng iPhone. Imbes na passcode, isang daliri lang sa home button ay bubukas na ng device. Nagagamit din ito sa pag-authenticate ng pagbili sa iTunes o App Store nang hindi na kailangan ng Apple Identification Password.
Pero hindi lang binago ng touch identification ang gamit ng home button, binago rin nito ang itsura nito. Dati, palubog ang hugis ng home button para madaling mahanap sa paghipo. Nang idinagdag ang touch identification, kailangan ng Apple ng mas malaking espasyo para sa sensor. Ginawang patag ang button at naglagay ng nakaangat na singsing para madama ng gumagamit ang button kahit hindi tumingin. Inalis ng Apple ang bilog na parisukat na icon sa button, malamang may dahilan ito. Una, pagkatapos ng 5 taon, karamihan sa mga tao ay alam na ang gamit ng home button. Pangalawa, kailangan ng touch identification sensor ng malinaw na view para makuha ang mga fingerprint. Mula iPhone 5S, naging blanko na ang home button. Sa iPhone 6 noong 2014, nag-focus si Apple sa pag-optimize ng home button imbes na magdagdag ng bagong functionality. May bagong touch identification sensor na doble ang bilis sa pag-scan ng fingerprint. Maganda ito, pero may mga reklamo rin. Dahil dito, kapag pinindot ng user ang home button para tingnan ang notifications, agad na unlock ang device at napupunta sa home screen, kaya hindi nila nakikita ang notifications. Sinubukan ng mga tao na pindutin ang home button gamit ang kuko para hindi mabasa ang fingerprint o gamitin ang sleep-wake button na hindi kasing convenient. Noong 2016 na resolba na ng Apple ang problema ng sirang home button. Mula iPhone 7 solid state na ang button kaya hindi na ito gumagalaw. Maganda ito dahil hindi ito madaling masira, mabali o matanggal kung hindi kailangang pindutin. Paano pipindutin ng mga gumagamit ang button kung hindi ito mapindot? Siyempre, gamit ang tinatawag na Taptic Engine para gayahin ang pindot. Gumamit ito ng mga panginginig o haptics para maramdaman na parang pumipindot ka ng button, kahit na hindi naman talaga. Pinahusay nito ang tibay at pinayagan ang mga gumagamit na i-customize ang button sensitivity sa 3 pressure levels. Ito na ang naging huling bersyon ng home button simula noong 2017. Ang iPhone X ay nagpakilala ng swipe navigation na nagdala ng mga benepisyo tulad ng mas malaking display. Kahit na halos kasing laki lang ng iPhone, 8 ang iPhone X, mas malaki pa rin ang display nito kumpara sa 8 Plus. Dahil face identification na ang gamit imbes na touch identification, hindi na basta nabubuksan ang device bago makita ng user ang notifications. Bagong konsepto ang swipe navigation, kaya maraming user ang nahirapan matutunan ito. Inilipat si Siri sa sleep-wake button. Kinukuha ang screenshot gamit ang volume up button. At para ma-access ang app switcher, kailangan ng bagong drag at pause gesture na hindi natural para sa iba. Noong una kong ginamit ang iPhone X, agad kong natutunan ang swipe navigation at naisip kong mas mabilis at smooth ito kaysa home button. Ngayon, mukhang lahat ay sang-ayon na dahil itinigil na ang paggawa ng huling iPhone na may home button ang special edition. Opisyal nang tinapos ang pinaka-iconic na button ng Apple. Kaya iyan ang kasaysayan ng home button ng iPhone. Sana nagustuhan ninyo. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.